Magandang hapon Pilipinas! Diyos manhay na hapon Bicolandia! Isang masaganang ani at mataas na kita Camarines Sur. Welcome po sa pang-11 serye ng ating pagsasanay dito sa ating kaugnay School on the Air on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Bicol. Magandang hapon po sa ating mga farmer enrollees mula po sa 36 na municipalities at 2 syudad ng Camarines Sur. Tayo po ay napapanood via YouTube Live sa ATI Bicol #Sarabay Channel at napapakinggan din po sa himpilan ng radyo sa DWNX 91.1 FM Naga at DWNX 1611 AM. Tuwing Martes po at Huwebes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 po. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si Techi po. Balikan lang natin ng kaunti po yung mga nailahad noong nakaraang episode po natin at kung ano-ano po yung mga naging mahahalagang rekomendasyon po doon sa ating key check number 7. Ito po yung pamamahala ng peste. So, ano po yung statement doon sa ating key check number 7? Ito po yung no significant yield loss due to pests and diseases po. So, may special topic din po doon yung insect pests and their natural enemies. So, nung nakaraan po, naibigay sa atin ng ating resource person na si Mr. Valenciano, yung mga common insect pests and major diseases of rice and their management. So, nalaman natin yung mga umaataking peste sa iba-ibang stages at phases po ng ating palay. Pati na po yung iba't ibang mga sakit. So, nagbigay din po siya ng mga strategies sa pag-manage at pagkocontrol po ng mga ito. So, may mga recommendations po na nailahad doon sa key check number 7. Una po, sinasabi po na gumamit ng variety na patunayang matibay at angkop sa inyong lugar. So ito po ay pangunahing depensa laban sa mga peste at naaayon sa likas na paraan ng pagsugpo ng mga ito. At pangalawa po, magtanim ng sabayan pagkatapos ng 3 araw na pahinga ng lupa. Ito rin ay napag-aralan natin doon sa ating key check number 3. Ano po? At pangatlo, palaging bisitahin ang palayan upang maagang matukoy at maagapan ang mga potensyal na problema dulot ng peste. So, ibig sabihin po ay dapat tayo ay mag-regular monitoring at early identification or detection po ng ating yung sa ating mga tanim para maaga din po natin magawa ng desisyon yung problema sa ating palayan. Isagawa ang mga makakalikasang pamamaraan upang maiwasan ang paglala ng mga sakit na mahirap ng puksain. Magpunla ng maresistensyang variety at magtanim ng sabayan. So ito po yung sinasabi nating synchronous planting. Ang magbomba ng pestisidyo kung lubhang kailangan lamang po. So ito po ay kung malala na, so kinakailangan na nating maglagay ng mga pestisidyo. Paramihin ang mga kaibigang insekto at iba pang kakamping organismo sa palayan na pumapatay sa mga peste. So ang bara-barang pagbubomba po daw ng pestisidyo ay maaaring ikamatay ng mga kaibigang organismo. Ang pagpaparami sa mga ito ay matipid at pangmatagalan. So, yan po yung mga recommendations doon sa ating key check number 7. So, kung may mga katanungan o problema po kayo na kailangan ng technical assistance patungkol po sa rice pests and diseases, maaari naman po tayong sumangguni sa ating mga municipal agricultural offices o pumunta po tayo doon sa ating Regional Crop Protection Center sa DARFO 5 sa San Agustin, Pilipo. So, hayan. So, last episode din po ay nag-iwan tayo ng tanong para sa ating mga kaugnay. Ano po yung ating katanungan? Magbigay ng at least 3 klase ng insekto
na umaatake sa vegetative phase ng ating palay. Ang hinihingi po sa atin ay 3 lang, pero marami pong naibigay na mga klase ng insekto po sa vegetative phase po ng ating palay. So, ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ma'am Mila Beldad po. Ang kanya pong naging sagot ay whorl maggot, leaf folder, at army worm. So, marami pa pong iba nakasagot dyan, kagaya ng grasshoppers, plant hoppers, black bag, moth cricket, at steam borer. So, 3 lang po yung hinihingi sa atin. Kaya yun din po ang ibinigay ni Ma'am Mila Beldad. Mangyari lang po Ma'am Mila na makipag-ugnayan kay Miss Chriselle Balisoro po para sa ating munting premyo. So, ngayong hapon po, para sa ating pang-11 episode, ay dadako naman po tayo sa pag-aaral ng key check number 8. Ito po yung cut and threshold the crop at right time o inaani ang palay sa tamang panahon. At meron din pong special topic na ibibigay regarding mga sa harvesting machines. Ito po ay tatalakayin sa atin ni Engineer Danny Crispy Orcio, isa pong agriculturist 1 ng Department of Agriculture, Regional Field Office number 5. So magandang hapon po sa ating lahat, sa mga farmers natin na nakikinig ngayong hapon sa RCEP ZOA on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization. So sa hapong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa key check 8 o ang harvested the crop at the right time. So maihalin tulad natin ang ating palay sa isang saging. Kapag ang saging na kinain natin ay hindi pa hinog o kaya naman ay sobra na sa pagkainog o overripe, ay hindi kaaya-aya ang panlasa, pati na rin ang amoy. Kung bibili tayo at kakain ng saging na tama lang ang pagkahinog nito, ay syempre masarap ang lasa, pati na rin ang kanyang texture ay kaaya-aya din. Katulad din yan ng ating palay. So, ano ang kalagahan ng key check 8? So, kapag masyadong maaga ang ating pag-ani ng ating palay, nagkakaroon ng mga immature greens o yung mga hilaw pa na palay. Nagiging mababa rin ang ating milling recovery na nagdudulot ng post-harvest losses. So, siyempre, kapag masyado pang hilaw ang ating hinarvest na palay, ay hindi agad siya naaalis ang takip ng palay. Hindi agad siya namimil. Samantalang kapag masyado namang late ang pagkaani ng ating palay, nagkakaroon ng tinatawag na grain shattering o kaya madaling malaglag ang ating mga palay kapag ito ay hinawakan mo, kapag nasa puno pa. So, nagkakaroon din ng breakage during milling o ito yung mga tinatawag nating broken rice na kung saan nagiging brittle yung ating palay kapag masyado ng late ang ating pag-ani ng palay. So, nagkakaroon to ng harvest losses. So, kapag nasa tamang panahon naman ang ating pag-ani ng palay, nagkakaroon siyempre ng dekalidad na bigas at nagkakaroon ng mataas na market value at consumer acceptance. Kumbaga, gustong-gusto ito ng ating mga consumers. So, sa kahalagahan pa rin ng key check 8, kapag masyado daw maaga ang ating pag-aani ng palay, nagkakaroon ng less than 1 to 1.5% ng harvest losses. So, yun nga nabanggit natin kanina na may mga maberde pa na palay ay hindi talaga siya nakakapagpababa siya ng kalidad ng binhi. So, mababa rin ang milling recovery niya ng 53% kumpara sa usual na milling recovery natin na 65%. So, kapag naman masyadong late na ang ating pag-ani ng palay, nagkakaroon tayo ng greater than 3% harvest losses
Kapag mas lalo na ito kapag manual harvesting. So nagkakaroon din ng mababang head rice recovery of 32% sa manual at 38% naman sa mechanized kapag gumagamit tayo ng combine harvester. So itong head rice recovery natin, ito yung whole grain rice na kung tawagin, na kung saan ito yung buo. Kung mapapansin nyo sa ating mga bigas, kapag siya ay pinagiling na, ito yung mga buong bigas, hindi yung mga tinatawag na broken rice. So ayun, kung paano natin i-assess ang Kichik 8? So sabi, palay is harvested when the most of the grains are golden yellow. So pag pwede na siyang anihin kapag ang palay natin ay madilaw, malaginto na ang kulay. Kapag sa manual harvesting, kailangan 85 to 90% na ang malagintong kulay nito, o kaya 90 to 95% naman kapag gumagamit tayo ng combine harvester. So, ang palay, isa ring assessment sa Kichik 8, ang palay ay tinresh not later than 1 day after harvest during wet season or 2 days during dry season. So, ayun. So, paano natin ma-achieve ang Kichik 8? Meron tayong mga several na mga rekomendasyon kung paano natin ma-achieve ang ating Kichik 8. So, una, drain field 1 to 2 weeks before the expected date of harvest. Kaya 1 week kapag ang lupa natin ay galas o yung buhagagang lupa, kapag 2 weeks naman kapag ito ay lagkitin na lupa. So bakit natin kailangan i-drain ng 1 hanggang 2 linggo bago sa expected nating pag-ani? Para magkaroon ng uniform na maturity and ripening ang ating palay, para na din ma-prevent ang pagkabasa ng grain during sa harvesting. At syempre, para mapadali ang operasyon sa ating palayan, lalo na kung gumagamit tayo ng combine harvester. So, pangalawang rekomendasyon para makamit natin ang Kichik 8 ay anihin ang palay sa tamang maturity kapag 85 to 90% sa manual o 90 to 95% kapag combine harvester ang gamit of the grains are golden yellow. So, pangatlong rekomendasyon, harvest at the right grain moisture content o itong tinatawag nating halumigmig sa Tagalog. Kapag usually ang ginagamit natin dito ay moisture meter para makuha natin ang moisture content ng ating palay. Ang rekomendadong moisture content sa palay kapag dry season o kapag tag-init o tag-araw ay 18 to 21%. Kapag wet season naman o tag-ulan ay 20 to 25% ang moisture content. So bakit tayo nagkakaroon ng mga rekomendasyon ng limit sa moisture content? Kasi kung mapapansin nyo, ang palay ay tinatawag din hygroscopic, kung saan sila ay patuloy na nag-a-absorb ng moisture content sa kanilang kapaligiran. So kailangan mas mababa ang moisture content natin kapag inani nito para hindi agad nag-accumulate ng moisture ang ating palay sa ating environment. So kapag manual harvesting naman daw, thresh palay not later than 1 day kapag tag-ulan or wet season, or 2 araw kapag naman ay dry season o tag-araw. So avoid piling the harvested crop in the field for more than a day to prevent heat build up, which leads to grain discoloration and low quality milled dry. So kung mapapansin nyo, kapag masyadong matagal na ang pagkaka-imbak ng ating palay sa palayan, lalo na kung ito ay manual harvesting na gumagamit tayo ng thresher, ay nagkakaroon na to ng grain discoloration, nagkakaroon na to ng
pangingitim ng ating mga palay. Kasi nga, sinabi ko kanina na ang palay ay hygroscopic, kung saan nag-a-absorb ito ng moisture content sa kanilang paligid. So, avoid threshing, dripping wet palay using mechanical thresher to prevent losses from poor grain cleaning and separation. So, hindi din advisable na kapag tayo ay gumamit ng thresher ay basang-basa ang ating tinetres na palay. Kasi hindi agad ito nasa-separate ng ating thresher. Kumbaga nagkakaroon tayo ng mas mataas na post-harvest losses kapag masyadong basa ang ating palay. So, observe recommended threshing drum speed. So, 800 RPM. So, nakaset naman yung mga thresher natin sa 800 RPM para hindi magkaroon ng grain damage. So, faster speed will increase capacity but will also incur more blower and separation losses. So, karamihan kapag masyado namang mabilis ang RPM o revolution per minute o yung ikot ng ating mga makina ng thresher ay hindi efficient ang mekanismo nito. Nagdudulot ito ng hindi agad nasa-separate yung mismong butil ng palay doon sa kanyang pinakang plant ng ating palay. So, ang input natin sa KeyCheck 8 ay kailangan i-drain ang ating palayan 1 hanggang 2 linggo bago ang nalalapit na anihan. Kailangan anihin ang ating palay sa tamang maturity at moisture content. At kailangan din i-thresh ang palay sa loob ng 1 hanggang 2 araw pagkatapos anihin. So, ang output natin ay magkakaroon kapag nasa tamang panahon ang ating pag-aani ng palay ay nagkakaroon tayo ng pagkabawas sa harvest losses. Naiiwasan din natin ang shattering, yung pagkalagas at immature grains. So, prevent din natin ang discoloration, pagka-broken o crack, and broken grains. So, napiprevent din natin ang pest damage. So, ang ating magiging resulta nito ay nagkakaroon tayo ng mataas na kalidad ng palay, mataas ang income, at mababa ang damage nito sa ating kapaligiran. So, dumako tayo sa ating special topic. Tungkol naman to sa mga harvesting machines. So, ang mga activities during harvesting ay cutting. So, slicing action using sharp, smooth blade, and slicing to sewing action using rough, serrated blade. Yung mga manual na pag-harvest natin. And windrowing. So, in field drying of harvested rice panicles and reduction of moisture content to reduce risk of damage in case of threshing delays. And to sell as term as sariwa. Hay stacking, yung pag-iimbak. To prepare for threshing and threshing area. So, meron tayong types ng stacking. Merong in bundles o talumpok, yung rectangular piles, circular piles, and others. So, usually ang pinakang common sa atin dito ay rectangular piles or yung in bundles. So, isang harvesting machine na ginagamit natin ay ang mechanical reaper. So, meron itong width na 1 to 1.2 meters. Ang engine niya ay 3 to 5 horsepower. Ang kanyang speed ay 2.5 hanggang 5.5 kilometers per hour. Ang kanyang timbang ay 120 to 150 kilograms. At kaya niyang makapag-ani ng 2 hanggang 3 hektarya kada araw. So, sa preparing the field ay kailangan
Drain the field well about 10 days or 1 to 2 weeks bago mag-harvest. So, plan the field pattern to use and determine the entry point and exit to the next field. So, ang operations ng reaper ay unang-una, kailangan ang 4 na sulok ng ating pilapil ay kailangan anihin ng manual. Kasi dito papasok, dun sa pinakang unang entry point niya, dun papasok yung reaper. And then, ang movement or pattern ay it's either pabilog o rectangular. So, kapag kinap natin yung or hinarvest natin una yung gilid, dun unang dadaan ang reaper. So, kapag nag-ooperate tayo ng reaper, kailangan i-check kung ang machine, ang engine, at ang lahat ng parts ay gumagana. So, kailangan din ng necessary adjustments, halimbawa ng power sa engine, height of cut, and iba pa. So, kapag gagamit na tayo ng reaper, position the reaper at the starting point. Dun nga sa mga inanihan natin ng manual dun sa 4 na sulok ng pilapil. Operate reaper following the appropriate field pattern and make efficient turning on corners. And then, cut rice panicles may be gathered or stacked immediately. So, kapag nadaanan ng rice reaper ang inaning palay, ito ay nakakat ng linya at saka na lang ito pupulitin para i-stack bago siya i-thresh. So, build small hail piles to avoid heating of grains and use underlays for the rice hay stacks. So, dumako naman tayo sa rice thresher na popular sa atin. So, ito ang isang makinarya na kung saan sineseparate ang mature grains from the rice panicles or straw. So, it can be either done manually or mechanically, and it is basically the removal of grains from the plant by rubbing action, impact, and stripping. So, merong itong iba't ibang parts kagaya ng bago tayo mag-operate ng thresher, kailangan nakaposisyon ang thresher sa isang patag na area kung saan malapit nating i-stack ang ating palay. So, spread cloth, canvas, or mat underneath the thresher to collect spilled grain. So, usually, ang mga ginagamit natin dito ay yung mga laminated sacks. So, install the cylinder, cover, and feed tray if dismantled during field operations. Position the thresher so that the straw is thrown with the direction of the wind. So, importante din na malaman natin kung saan ang direksyon ng hangin para hindi ito salungat at hindi kapag ito ay inilabasan ng thresher ay align siya doon sa flow ng o direksyon ng hangin. So, check each belt alignment and tension. So, kailangan regularly bago tayo mag-operate, i-check natin yung mga belts and pulleys kapag malapit tayo mag-operate kung ito ba ay naka-align o hindi. So, check pulley surfaces. Rough grooves must be smoothened with a fine file if nicked. Cracked pulleys should be replaced immediately. And open the cover and check all pegs on the threshing cylinder for tightness. Loose pegs will damage the machine and can be dangerous to the operator. So, itong mga pegs na to, yun yung mga bakal doon sa loob ng thresher. Kumbaga sila yung nagsiseparate ng grains doon sa straw. And examine the peg teeth for wear. Maximum wear occurs at the feed end of the cylinder and is more prominent at the leading side of the direction of rotation.
So, kailangan din, bago tayo mag-operate ng thresher, kailangan ilubricate natin all bearings with good quality grease. And, syempre, lahat ng moving parts, kailangan i-check natin kung may proper lubrication ba ito. And also, check engine oil and fuel levels. Importante din kasi pag hindi natin na-check yan, hindi yan mag-ooperate. Feed the thresher with a crop to be threshed for performance checking, and increase cylinder speed if excessive amounts of unthreshed and separated grain are absorbed with the straw. So kapag during operations naman, kailangan ng 3 to 4 person, isa o dalawa para sa pagload ng feed load ng straw sa feed tray, isang operator na nagpi-feed sa machine, at isa naman yung nagbabag. Load the feed tray with harvested crop with a panicle away from the operator. So if it is fed panicle first into the thresher. Feed the crop at a uniform rate. Adjust the feed rate to match the condition of the material. Maintain maximum feeding rate without overloading the engine. So, kailangan maintain natin yung kung ilan ba ang ating inilalagay dun sa feeding unit natin. Kasi kapag nasobrahan, nabubulunan, dun nagkakaroon ng problema. Minsan, humihinto yung engine natin kasi nga nabubulunan yung threshing cylinder natin sa loob. So, adjust the cleaner to suit the threshing conditions and adjust blower openings to ensure sufficient air flow needed for winnowing. Adjust the angle of the windboard for dry paddy. The windboard should be set at its maximum inclination. For threshing wet paddy, the inclination of the windboard must be reduced. So, kapag natapos natin gamitin ng thresher, siyempre kailangan nating i-store na maigi yung thresher. So, clean the machine thoroughly, remove belts and store in a dry place. Store the machine in a clean, dry location and cover to reduce damage from dust accumulation. Paint parts that need repainting. Siyempre, importante ang maintenance ng ating thresher para sa mga susunod pa ay magamit pa rin ito ng maigi. Clean and apply oil to expose metal surfaces to prevent rusting. And siyempre, follow the manufacturer's recommendation on engine storage. So, nakalagay naman yun sa operations manual ng ating machine. So, isa din sa common na sa ngayon na ginagamit na harvesting machine ay yung combine harvester. So, mobile grain harvesting machine for cutting, picking, stripping, threshing, separating, winnowing, cleaning, and conveying grain into a grain hopper and depositing harvest residue into the ground. So, ang combine harvester ay pinagsama-sama niya mula sa pagputol hanggang sa pag-thresh, diretso na sa sako. Ano po? So, mayroong iba-iba bang klaseng combine harvester tayo. Yung wheel type, yung gulong ang kanyang wheel. Crawler type, yun yung pinakang common na nakikita at ginagamit natin dito. So, may iba't ibang parte ang combine harvester. Una yung cutting section, binubuo ito ng header at crop divider. Sila ngayon yung nagka-cut dun sa palay na nakatayo pa. Then, meron din pick up, isa pang parte, pick up reel. And then, yung cutting bar, siya na yung nagka-cut nung palay natin. Then, meron din threshing section. Ang threshing section ay katulad din nung thresher natin na ginagamit. So, sa threshing section naman, meron tayong para sa crop entrance, threshing teeth, na makikita din natin sa ating mga thresher at yung concave. So, meron din ang combine harvester ng cleaning section. Binubuo ito ng fan, grain pan, sieves at mga augers. At yung sa grain collection naman,
meron tayong iba't ibang klase. Meron yung bulk type, kung saan ay kapag gumagamit ng harvester ay may kasunod itong truck na may trailer. And then yung bulk type at yung bag type na very common natin na nakikita at ginagamit dito sa ating lugar. So sa maintenance, clean the harvester, clean the fins and nets with soft brush, clean mud and cutting blade and auger. Do not direct water at electrical components. So mahalaga pa din na alagaan natin maigi ang ating mga combine harvester. So lubricate moving and sliding parts bago tayo gumamit ulit. And then checking and replacing consumables such as oil, filter and cooling water. And cleaning the water separator. Also sa maintenance, draining the fuel tank and bleeding the fuel system, cleaning the engine dust protector, maintaining yung baterya ng ating harvester, and adjustment sa clearances ng mga movable header and thresher parts, adjusting chains and belts, and adjusting lever gaps. So kapag ito ay hindi naman off-season o hindi naman harvest time, store the machine in a dry and well-ventilated place protected against rain, and add wood planks under the crawler. Fill the fuel tank and fully charge the battery. So kailangan ang ating mga machines ay meron ding machinery shed para hindi ito na uulanan, hindi rin naiinitan. So, precautions and safety. So, unang-una, bago tayo mag-operate, sa unang bili pa lang natin o grant na naibigay sa atin, kailangan basahin pa rin natin ang operator's manual and other training material. So, importante ito, kaya nga nagawa ang operator's manual for our safety and operation purposes ng ating mga machines. So, maging familiar tayo sa safe operation ng equipment, sa mga controls nito, and also sa mga safety signs. So, all operators and mechanics should be trained. So, lahat naman tinitrain kapag binibigyan ng mga makinarya. So, the owner of the machine is responsible for training the users kapag ito ay gamit ng mga private sectors. So, never let children or untrained people operate or service the equipment. Local regulations may restrict the age of the operator. So, siyempre, kailangan talaga ang mag-operate nito ay yung trained operator ng mga machines nito. So, the owner user can prevent and is responsible for accidents or injuries occurring to themselves, other people, or property. So, as precautionary measures, maiiwasan natin ang possible accidents or injuries kapag ang unang-una, binasa natin yung operator's manual. Pangalawa, ang nag-operate ay well-trained and alam ang mga controls doon sa ating machines na ginagamit. And operate the machine in an open, unobstructed area under the direction of an experienced operator. So, do not wear loose clothes or towels around waist because being caught in rotation part or control equipment can cause accident. So, especially doon sa mga gumagamit ng thresher natin, kailangan hindi maluwang yung mga ginagamit natin na damit. Kasi, alimbawa, kapag tayo ay nag-load doon sa feeding unit ng thresher, ay baka maisama yung damit natin, which will lead to accident. So, inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects such as rocks, toys, and wire which can be thrown by the machine. So, syempre, bago tayo mag-operate, kailangan natin i-secure yung area kung may madadaanan ba tayong mga bagay na maaaring makasira sa ating mga makinarya.
So do not leave machine unattended when it's running and only operate during daylight or with good artificial light. Except sa combine harvester na may ilaw naman siya, basta well-trained yung operator na nag-operate ng combine harvester. So dito po nagtatapos ang aking presentasyon. Sa mulit, maraming salamat po at sa uulitin. Maraming salamat, Engineer Orsio. Ngayon po ay ibigay na natin ang ating question of the day. Ang ating pong tanong ay, patuyuin ang palayan ilang linggo bago ang petsa o araw ng pag-aani. Okay po, ayan mga kaugnay. So, maaari nyo pong balikan yung ating mga naging talakayan simula nung umpisa po ng ating School on the Air. Pumunta lamang po sa YouTube channel, sa ATI Bicol #Sarabay channel. Kung may mga klarifikasyon, maaari lang po mag-message sa comment box o mag-text sa CP number 0917-8749-729. Para po yan sa ating mga taga-pakinig sa radyo. Abangan nyo ulit po ang susunod na episode para sa kontinuasyon ng ating pagsasanay sa Webes, at ang tatalakayin naman natin po sa Webes ay ang key check number 9. So maraming salamat mga ating kaugnay sa inyong pagsubaybay, pakikinig at panonood. Tayo po ay laging mag-iingat, stay safe, follow health protocols, together we heal as one at Diyos Babalos sa Indugabos.